Doon na, meron pa rin cure ang Panginoon. Pero hindi lang sa cure. Kasama prevention, doon yung salita ng Diyos. Physical, emotional, intellectual na mga guidance ng Panginoon doon sa salita niya. Ngayon, yun ang pakikipag-usap ng Panginoon sa atin. Paano ba makipag-usap ang Panginoon dati? Dati, sa panahon ni Moises, audible voice. Pero talagang parang microphone na malaki galing sa taas. Voices, gano'n. So naririnig nila. Alam nila, yun. Ang pamaraan ng Panginoon ngayon sa pamaraan ng Biblia. So, pagsasalita ang Diyos, paano mo ba maririnig ang Diyos, Pastor, sa pagbabasa ng Biblia? Maririnig mo paano magsalita ng Panginoon. Kapag may problema tayo sa pamilya, ano ang gusto ng Panginoon iparating sa atin? Sa pamamagitan ng Biblia. Ngayon, dahil ang communication ay two-way process, hindi pwedeng ang isa lang ang magsasalita. Di ba kapag may conversation, communication, dalawa, no? May nagsasalita, makikinig, magsasalita, makikinig. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ang Panginoon magko-communicate sa atin sa pamamagitan ng sa kanyang salita, tayo magko-communicate sa pamamagitan ng pagdarasal. Kaya yung lesson 4 natin dyan, ang title, Your Prayer Life. Kung ang Rinderia, meron silang mga pumumil, tapsilong, dalawa yung tapsilong, tapas, sinangag, itlog, ano pa? Tapsilong, hotdog, sinangag, itlog, pumumil. Tatlo yun. O, malagyan lang natin yung mga pumumil. Ang buhay, may pumumil din. Tawagin natin itong spiritual pumumil. God's Word and prayer. Magkasabay yan. Hindi pwedeng pagkahiwalayin yung dalawa. Kaya nga, ang isa sa mga challenge sa atin is magbasa ng salita ng Panginoon at magdasal. Kahit saan relihiyon, yun. Magbasa ng salita, ng tinuturo ng ganong relihiyon na yun, at magdasal. Kahit mga monk, tinuturo ang magdasal. Mga Muslim, lalo na sa mga Muslim. May ano sila, 12, 3, 6, 9. Ganun yung schedule nila magdasal. Kahit nasa palengke lang yan sila. Naku, ganun lang yung kubot sila. Dasal kayo. Diba? Oo. Tayo, wala tayong schedule, pero sa lahat ng panahon, every moment, tinuturuan tayo magdasal. Kaya yan yung pag-uusapan natin yung lesson 4. Your prayer life. So nasagot na natin yung unang tanong, what is prayer to you? Paano yan? Yung pagdarasal, sa tingin nyo, ano sa inyo, ano ang pagdarasal? Ano yan siya? Pagdasal. Pagdadasal. Magkaroon tayo ng Blessing. Pagkikipag-usap. Paghingi ng kung anong need natin, di ba? Paghingi ng need natin. So hindi lang siya isang rason, maraming rason kung bakit tayo nakikipag-usap sa Panginoon for our prayer. Yan na yung sagot, bakit tayo nagdarasal? Why do we need to pray? Ngayon, ang nandyan sa guide question natin dyan, tinan nyo doon sa number 1. Ang tanong dyan, what attitude should